Kabanata 961. Binuksan ni Eresa ang kanyang computer para magtrabaho nang pumasok si Benjamin. Nasa likod niya si Ethan, ina-update siya tungkol sa schedule niya. Napasulyap siya kay Benjamin at sinalubong ang madilim nitong tingin. Biglang uminit ang pisngi niya. "Nandito ka?" tanong ni Benjamin habang papunta sa desk niya. "Manam." Napakamot ng ulo si Eresa. Pinigilan niyang magsalita pa dahil abala siya. Pinalaki siya ni Benjamin bago siya umikot sa kanyang mga takong at bumalik sa kanyang mesa. Tumango si Ethan kay Eresa bilang pagbati bago nagpatuloy sa pag-uulat kay Benjamin. "Kape." Kinuha ni Benjamin ang kanyang tasa at tinapik ang kanyang mesa para makuha ang kanyang atensyon. Tumangala si Eresa nang makita siyang nag-concentrate sa pakikinig sa report ni Ethan. Bumangon, kinuha niya ang kanyang tasa at pumunta sa bar para magtimpla ng kape para sa kanya. Dahil nandito rin si Ethan, nagtimpla siya ng kape kaysa karaniwan. Inihain ni Eresa sina Benjamin at Ethan ng tig-isang tasa ng kape. Pinuno muna niya ang kopa ni Benjamin, pagkatapos ay nagbuhos ng isa para kay Ethan. Ibinaba niya ang kopa ni Benjamin at saka naglagay ng isa pang kopa sa harap ni Ethan. "Mr. Frank, uminom ka ng kape." "Salamat, Mrs. Graham." Nakaramdam ng hiya si Eresa sa narinig. "Tawagin mo na lang akong Miss York sa trabaho." Ngumiti lang si Ethan. Napansin niyang nakatingin sa kanya si Benjamin at nilinggan niya ang mga mata nito. Matalim ang tingin ni Benjamin kaya't mabilis itong tumalikod at tahimik na humigop ng kape. Napatingin si Eresa kay Benjamin. "Mayroon ka rin." Pinagmamasdan ni Benjamin habang maingat niyang inilatag ang plato ng finger food na dinala niya sa harap niya. "Kumain ka na." "Okay." Tumango si Benjamin. Kumuha siya ng isa at inalok kay Eresa. Natigilan si Eresa sa kilos nito, ngunit tinanggap niya iyon at kinain ang pagkain bago bumalik sa kanyang upuan. Napaawang ang lobby ni Benjamin nang makita ang pamumula nito. Si Ethan naman ay napaikot ang mga mata sa loob nang kunin niya ang malambot na tagiliran ni Benjamin. "May espesyal na lugar si Mrs. Graham sa puso ni Mr. Graham, ha?" Binigyan siya ni Benjamin ng isang sidilang sulyap na nag-udyok sa kanya na umiwas ng tingin. "Bilisan mo at tapusin mo na ang sasabihin mo. Don't tell me gusto mo ng isa pang tasa ng kape." Tumayo ng tuwid si Ethan at ipinagpatuloy ang pag-uulat ng kanyang pag-unlad sa trabaho kay Benjamin. Napangiti si Eresa sa sarili habang pinapanood ang palitan ng dalawa. Tinutukan niya ang kanyang pagkain habang abala siya sa trabaho. Pagkaalis ni Ethan, lumingon si Benjamin para makita siyang engrossed sa trabaho. "Busog ka na ba?" Ilang sandali pa ay napagtanto ni Eresa na kausap siya nito. Inangat niya ang kanyang ulo mula sa kanyang computer para tingnan siya. "Oo, busog na ako. Dinala ko ito para sa iyo, kaya kumain ka na." Isang ngiti ang sumilay sa lobby ni Benjamin habang dinadala ang plato ng pagkain sa kanya. "Sabay na tayong kumain." Tumingin si Eresa sa kanyang mga mata at tumawa ng mahina. Inabot niya ang isang piraso ng merienda, sinubo niya ito sa kanyang bibig at nilasap ito. "Nailapat mo na ba ang gamot?" Nag-aalalang tanong ni Benjamin. Nabulunan si Eresa sa pagkain, nahuli. Sabay tapik sa likod ni Benjamin para hindi na siya mabulunan. "Kumain ka ng tubig." Inalok siya nito ng isang basong tubig. Lumunok ng tubig si Eresa at sa kalanggaman ang pakiramdam niya. "Mag-ingat ka sa pagkain," paalala ni Benjamin sa kanya. Napaawang ang lobby ni Eresa. "Hindi ako masasakal kung hindi mo binanggit yan nang wala sa oras." Napataas ang kilay ni Benjamin sa galit na ekspresyon nito. "Nag-alala ako na hindi mo lagyan ng gamot. Kaya nga tinanong kita tungkol dito." Namumula ang dulo ng tenga ni Eresa, dahil hindi niya magawang kausapin. Ito nang natural patungkol sa nakakahiyang bagay na ito. "Kailangan kong magtrabaho. Itigil mo na ang pang-iistorbo sa akin." Napaawang ang mga lobby ni Benjamin habang pinagmamasdan ang pagkapahiya nito na napalitan ng galit. Napagpasyahan niyang mas mabuting tapusin na ang usapan. Kumain siya ng isang piraso ng finger food at pinakain din siya nito. Sa pagpupumilit niya, walang choice si Eresa kundi kainin ito. Natuwa si Benjamin sa pagpapakain sa kanya ng natitirang pagkain. Naubos ni Eresa ang karamihan sa finger food na dala niya, maliit na bahagi lang ang kinakain ni Benjamin. "Busog na ako." "Tama na," sabi ni Eresa na ikinakunot ng noo. Ang natitirang 2 piraso ng finger food ay napunta sa tiyan ni Benjamin. Sa pagtingin kay Benjamin, na kumakain sa matikas na paraan, tinanong niya, "Dinala mo ba ang mga bata sa paaralan ngayong umaga?" Kabanata 962. "I did," ang sagot ni Benjamin.
Hindi niya maalis ang tingin sa napakaganda nitong mukha. Ang kanyang matamis na mapupulang labi ay lalong nakakabighani. Pakiramdam niya ay bumilis ang tibok ng puso niya nang makita iyon. Inilagay ang mga kamay sa mukha niya, pinilit niyang tingnan siya bago ilapat ang mga labi nito sa labi niya. Ma'am, nagulat si Erisa nang bigla itong sumandal para halikan siya. Nanlaki ang mga mata niya nang makasalubong niya ito, at malakas ang kabog ng puso niya sa dibdib. Ipikit mo ang iyong mga mata. Tumigil si Benjamin para paalalahanan siya bago niya ipinagpatuloy ang paghalik sa kanya. Nablangko ang isip ni Erisa sa mapusok niyang halik. Binitawan lang siya ni Benjamin nang makontento na siya. Marahan niyang idinikit ang kanyang noo sa noo nito. Ang mainit nitong hininga ay humahaplos sa kanyang pisngi sa isang matalik na kilos. Namula ang pisngi ni Erisa. Huminga siya ng malalim, dinala ang mapang-akit nitong pabango na nagpabilis ng tibok ng puso niya. Ibinaba ni Benjamin ang kanyang mga mata para titigan siya. Ang boses ay paus ngunit mapang-akit. Ang bilis ng tibok ng puso mo. Naramdaman ni Erisa na uminit ang pisngi niya. Hindi ba ang iyong karera? Nilagay niya ang kamay niya sa matipuno nitong dibdib, naramdaman ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Tuwang-tuwa, tinapunan niya ito ng masamang tingin. Ang lakas ng tibok ng puso mo gaya ng sa akin. Nagdilim ang tingin ni Benjamin sa pagnanasa. Sinulyapan niya ang maliit nitong kamay sa dibdib niya at napalunok ng bukol sa lalamunan. Hindi na niya napigilan ang kanyang pagnanasa, hinalikan niya ito sa lobby. Napakurap si Erisa, nang makitang magpapatuloy na siya, mabilis itong umiwas sa kanya. Nasa opisina pa tayo. Nag-alab ang tingin ni Benjamin habang kinurot ang pisngi nito. So ano, nawala nang masabi si Erisa. Sakto namang nagring ang phone ni Benjamin. Nagriring ang phone mo, tinabi siya ni Erisa. Hindi maalis ni Benjamin ang tingin sa kanya dahil ang namumula nitong hitsura ay tila mas kaakit-akit sa kanya. Nagriring ang phone mo, ulit ni Erisa. Uminit ang pisngi niya nang mapagtantong nakatitig pa rin ito sa kanya. Nagtaas ng kilay si Benjamin at tumayo. Kinuha niya ang phone niya para makitang tawag iyon ni Darius. Tatay, nang marinig iyon, inangat ni Erisa ang kanyang ulo para tingnan siya. Nakatitig pa rin si Benjamin sa kanya kaya mabilis niyang iniwas ang tingin at naramdaman niyang namumula ang kanyang tenga. Okay, alam ko. Matapos tapusin ang tawag, sinabi ni Benjamin kay Erisa, gusto ni Itay na maghapunan tayo sa bahay ngayong gabi. Okay, tumango si Erisa, pilit na pinipigilan ang pag-aalalang nagsisimula ng mamuo sa loob niya. Bakit biglang hiniling ni Old Mr. Graham na maghapunan sa amin? Bumalik si Benjamin sa kanyang upuan at sinulyapan siya. Hindi ako sigurado. Inis na inis si Erisa. Hindi ba siya nagtanong tungkol sa dahilan? Hindi siya nakaimik habang inaalala kung gaano kaikli ang usapan sa telepono. Bueno, ano ang gusto ni Old Mr. Graham? Dati, hindi niya kailangang magdala ng kahit ano sa hapunan kasama si Darius kapag hindi pa opisyal ang relasyon nila ni Benjamin. Ngayong magkasama sila, gayunpaman, nagbago ang mga bagay. Opisyal na siyang makikipagkita sa kanyang magulang, kaya hindi magandang magdadala ng anumang regalo. Mga regalo para sa kanya. Tinignan siya ni Benjamin. Tumango si Erisa. Oo, hindi naman ako pwedeng pumunta ng walang dala, di ba? Tumawa si Benjamin. Kinakabahan ka ba? Hindi ba ako kabahan? Nakaramdam ng pagkatalo si Erisa nang mapagtantong nakita niya ito. Isang magiliw ng ngiti ang naglaro sa lobby ni Benjamin. Huwag kang mag-alala dyan. Ipapahanda ko si Ethan. Mas sincere lang kung ako mismo ang bibili ng regalo. Bulong ni Erisa sa kanyang paghinga. Hindi magandang magpanggap na binili niya ang regalo nang ito ay talagang binayaran niya. Nadama niya na hindi kagalang-galang na maging napakababaw sa kanilang mga nakatatanda. Tinitigan siya ni Benjamin at nagpakawala ng isang malakas na tawa. Bakit hindi tayo pumunta sa mall pagkatapos nating kumain? Nagningning ang mga mata ni Erisa. Hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa mga kagustuhan ni Old Mr. Graham. Hindi ko alam, mataray na sagot ni Benjamin. Natigilan si Erisa. Anak ka ba niya? Hiling niya. Paanong hindi niya alam kung ano ang gusto ng kanyang ama? Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Ang gusto niya ay depende sa taong nagbibigay nito sa kanya. Ha, natarante si Erisa. Kabanata 963. Pagkatapos nilang mananghalian sa tanghali, tinupad ni Benjamin ang kanyang salita at sinamahan siya sa shopping mall upang bumili ng regalo para kay Darius. Hindi naman sila nagtagal at umalis na sila pagkabili ng regalo. Lingid sa kanilang kaalaman ay may nakatingin pala sa kanila na puno ng selos at kabaliwan ng mga mata.
Bumalik sa opisina sina Erisa at Benjamin at ipinagpatuloy ang trabaho. Sa pasukan ng Graham Group, naikuyom ni Miranda ang kanyang mga kamao habang ang kanyang mukha ay nababalot ng selos. Nang makita niya ang Maringal at Maringal na gusali, nagngangalit siya sa galit. So dito nagtatrabaho si Erisa. Paano siya naging maswerteng ito? Nandito siguro siya dahil sa lalaki. Sigurado akong hindi siya nagtatrabaho dito. Mukhang dito nagtatrabaho ang lalaki, hindi katulad ng nakakaawa na si Erisa. Nakaramdam ng pagkabalisa si Miranda na parang gumagapang ang mga langgam sa kanyang puso. Gusto niyang malaman kung nagtatrabaho si Erisa sa lugar na ito. Inayos niya ang kanyang damit at pumasok sa lobby, bitbit ang kanyang bag, ngunit pinigilan siya ng security guard sa entrance. May visitor's pass ka ba? Tanong ng security guard. Walang ideya si Miranda na ganoon kahigpit ang seguridad dito. Napahinto siya sa paglalakad at ngumiti. Ako ang nakababatang kapatid ng gwapong binata na pumasok kanina. Hindi si Erisa ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin ng kanyang pagbisita, dahil ang pangunahing layunin niya ay makausap ang lalaking iyon. Ha! Ang mag-asawang pumasok kanina ay si Mr. Graham at Mrs. Graham. Walang nakababatang kapatid na babae si Mr. Graham, kaya halatang nandito ang babaeng ito para pabor sa kanya. Mabagsik ang mukha ng security guard habang tinataboy siya. Scram! Huwag kang hamarang at guluhin mo kami. Hoy, paano mo ako naitaboy? Kapatid niya ako. Galit na giit ni Miranda. Scram! Ang ating CEO ay walang nakababatang kapatid na babae. The security guards chided and regarded her with disdain. CEO. Tuwang-tuwa si Miranda nang malaman na ganito ka-impluwensya ang lalaki. Ang iyong CEO. Tanong niya, nakatingin sa sign ng Graham Group. Sino pa kaya siya? Tumigil ka na sa kakagulo dito, kung hindi, ipapadala kita sa istasyon ng pulis, masiglang babala ng security guard sa kanya. Maraming babae ang pumunta sa gusali sa pag-asang makasagasa kay Benjamin. Halos hindi mapigilan ni Miranda ang kanyang pananabik. Ako ang nakababatang kapatid ng CEO mo. Kung ayaw mong maniwala sa akin, tawagan mo siya. Ang mga security guard ay hindi mapakali na sumagot sa kanya at sinaman lang siya ng tingin. Kung kapatid siya ni Mr. Graham, bakit hindi niya ito tinatawagan? Halatang wala siyang kaugnayan sa kanya. Nang hindi sila pumayag si Miranda at inamin na si Erisa ang kanyang nakatatandang kapatid. Ako talaga ang nakababatang kapatid ni Erisa York. Ang pangalan ko ay Miranda York. Maaaring ngayon mo lang siya nakitang pumasok kasama ang iyong CEO. Nandito ako para makita siya. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Hindi napigilan ni Miranda na bamyubyula ang selos sa loob niya nang malaman niyang pumasok si Erisa kasama ang CEO ng Graham Group. Hindi niya akalain na magiging romantiko si Erisa kay Benjamin, isang makapangyarihan at maimpluwensyang tao. Paf, hindi siya ganoon kaswert, walang masasabi kung kaninong lalaki siya haantong. Sari-saring masasamang kaisipan ang pumasok sa isipan ni Miranda, ngunit naglagay siya ng inosente at naguguluhan na ekspresyon upang anggulo para sa pakikiramay. Sino ang sinusubukan mong lokohin? Hindi ka ba nagsinungaling at sinabi mong ikaw ang nakababatang kapatid ni Mr. Graham? Ayaw maniwala ng mga security guard sa kanya. Nagsasabi ako ng totoo. Ako ang nakababatang kapatid ni Erisa York, nagmamadaling sabi ni Miranda. Sa wakas ay nakita na niya si Erisa dito at hindi siya madaling umalis. Kung tatanggihan mo akong pumasok, magrereklamo ako sa kanya at hihilingin kay Mr. Graham na tanggalin kayong lahat, pagbabanta niya. Nagkatinginan ang mga security guard dahil hindi nila alam kung may nakababatang kapatid si Erisa. Bumalik ang kanilang mga mata kay Miranda na mag-ara ang pananamit. Hindi nila makuha ang kanilang sarili na magkaroon ng positibong opinyon sa kanya. May nakababatang kapatid ba si Mrs. Graham na katulad niya? Mayabang na nagtaas baba si Miranda. Kung ang aking kapatid na babae ay maging hangin ng iyong pagmamaltreto sa akin, hindi siya magdadalawang isip na parusahan kayong mga nananakot, babala niya, ang kanyang boses ay may bahid ng paghamak. Sino ang tinatawag mong bully? Nagalit ang mga security guard. Tumabi ang isa para makipag-ugnayan kay Erisa para i-double check kung si Miranda nga ang inakala niyang siya. Kabanata 964. Natarante si Erisa nang makatanggap ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Noong una, nag-aalangan siyang sagutin ito, ngunit kalaunan ay kinuha niya ito. Hello, Mrs. Graham, ito si Barney, ang security guard dito sa Graham Group. Mayroon kaming isang dalaga dito sa pasukan na nagsasabing siya ay iyong nakababatang kapatid. Ang kanyang pangalan ay Miranda York.
Siya ba talaga ang nakababatang kapatid mo? Natigilan si Erisa sa narinig. Nagsalubong ang kanyang mga kilay habang iniisip kung paano nalaman ni Miranda kung nasaan siya. Hindi ko siya nakababatang kapatid, kaya huwag mo na lang siyang pansinin. How dare Miranda come all the way here and claim to be my younger sister? Wala ba siyang kahihiyan? Wala akong nakababatang kapatid na katulad niya. Naiintindihan mo, Mrs. Graham. Ibinaba ng security guard ang tawag at sumama sa mga kasamahan niya. Sinenyasan niya ang mga ito na kumilos. Hindi siya ang nakababatang kapatid ni Mrs. Graham. Paalisin mo siya. Kung patuloy kang manggugulo at gumawa ng kaguluhan, wala kaming ibang magagawa kundi dalhin ka sa himpilan ng pulisya. Mangyaring umalis ka agad at huwag kaming abala. Napakawalan diya mong sabihin na ikaw ang nakababatang kapatid ni Mrs. Graham. Scram! Sinugod siya ng mga security guard at itinaboy siya palabas ng gusali. Bumagsak si Miranda sa lupa, napalitan ng galit ang mukha. Erisa York, hindi pa ito tapos, wala kasing nakababatang kapatid si Mrs. Graham. Paano siya naging walang hiya? Tama, nagiging karaniwan na para sa mga tao na mag-claim na sila ay may kaugnayan sa ibang tao ngayon. Bumangon si Miranda, nang marinig niya kung paano nila hinarap si Erisa, mas lalong umikot ang kanyang mga katangian. Si Erisa si Mrs. Graham. Nakaya niya sa pagitan ng gritted teeth. Sa kabila ng ganap na walang koneksyon kina Mr. at Mrs. Graham, ang scammer na ito ay may lakas ng loob na mag-claim na may kaugnayan sa kanila. Paano siya naging walang hiya at walang hiya? Sigaw ng isang security guard. Sa kabila ng kanyang hinanakit, si Miranda ay naninindigan sa kanyang pagpupumilit na siya nga ay kapatid ni Erisa. Umalis ka na, kung hindi tatawag kami ng pulis, babala ng pinuno ng pangkat ng seguridad. Walang choice si Miranda kundi umalis, pero imbes na umalis siya, nagtago siya sa gilid. Dapat kong pigilan si Erisa, ang D** na iyon, ngayon. Siguradong isang stroke ng kapalaran na siya ay naging Mrs. Graham. Siya ay dapat na napunta sa kasuklam-suklam na haba upang makuha ang pagmamahal ni Benjamin Graham. Pakiramdam ni Miranda nanunuyo ang kanyang lalamunan nang lumabas sa kanyang utak ang malademonyong gwapong mukha ni Benjamin. Isang bakas ng determinasyon ang sumilay sa kanyang mga mata. After the call ended, nakasimangot pa rin si Erisa. Paano nalaman ni Miranda na nandito ako? Kahit anong pag-iisip at pagmumuni-muni niya, hindi niya magawang ibalot ang ulo dito dahil hindi niya napansin ang presensya ni Miranda kahit saan. Naramdaman ni Benjamin na naging masama ang kanyang kalooban mula noong tumawag sa telepono. Tiningnan niya ang kanyang malungkot na ekspresyon at nagtanong, sino iyon? Tumangala si Erisa at ipinahayag, security guard ng kumpanya. Naguguluhan, nagtaas ng kilay si Benjamin. Bakit kanya tatawagan? Wala lang, ang sagot ni Erisa. Kinagat niya ang kanyang mga labi, ayokong pag-usapan si Miranda. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata. Ang kanyang tugon ay tila hindi nagpapahiwatig na ito ay wala. Kinuha niya ang phone niya para tawagan ang security guard sa ibaba. Bakit mo tinawagan si Mrs. Graham kanina? Napatingin sa kanya si Erisa na nagtataka. Nang malaman kung ano ang nangyari, hindi mukhang masaya si Benjamin. Huwag mo siyang hayaang lumapit pa sa opisina. Tawagan mo rin ako kapag may gustong makipagkita. Kay Mrs. Graham sa susunod. Inend niya ang tawag at sinulyapan si Erisa na dilat pa rin sa gulat. Huwag mong hayaang abalahin ka nito. Naantig si Erisa sa kanyang pag-aalala. Nagtataka lang ako kung paano niya nalaman ang aking kinaroroonan. Napatingin si Benjamin sa kanya. Baka nasagasaan niya tayo noong nag-shopping tayo kanina. Ang kanyang mga salita ay may kahulugan para kay Erisa. Gayunpaman, hindi mapakali si Erisa kung bakit gusto siyang kausapin ni Miranda. Nang oras na para sunduin ang mga bata sa paaralan, nag-impake na si Erisa para umalis. Gusto mo bang kunin ang mga bata kasama ko? Mamaling ang mga mata niya kay Benjamin, na masigasig pa ring abala sa kanyang trabaho. Kabanata 965. Halika rito, sabi ni Benjamin. Pinagmasdan ni Erisa si Benjamin, natutok na tutok sa kanyang trabaho. Nakakamangha ang kanyang chiseled jawline at guwapong features kaya hindi siya makatingin sa kanya. Habang papalapit siya sa kanya at naaamoy ang kanyang nakakaakit na pabango, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Ano ito? Tanong niya. Nang makita ang kanyang gwapong side profile at ang sexing Adam's apple ay naging sanhi ng pagkapink ng kanyang pisngi. Umikot si Benjamin para tingnan siya. Sinabi ko sa mga bodyguard na kunin sila, kaya hindi mo na kailangang pumunta. Nagulat si Erisa at sinamon siya ng tingin.
Kailan mo sinabi sa kanila na gawin iyon? Hindi ko matandaan na narinig ko siyang tumawag sa teleponong iyon. Napaawang ang lobby ni Benjamin habang gumuhit, kalahating oras na ang nakalipas. Napangiti si Erisa. Okay, babalik na ako sa trabaho. Nang tumalikod siya para bumalik sa kanyang upuan, hinawakan ni Benjamin ang kanyang palso at hinayla siya upang mapaupo siya sa kanyang kandangan sa isang mabilis na paggalaw. Anong ginagawa mo? Sinamantala ni Benjamin ang sandaling iyon at sumandal para halikan siya. Hinawakan niya ang likod ng ulo nito para palalimin ang halik. Namula ang pisngi ni Erisa sa paghalik. Binitawan lang siya ni Benjamin nang malapit na siyang malagutan ng hininga. Ang makita ang kanyang namamagang lobby at nakatutuwang tingin ay napakaakit na ramdam ni Benjamin ang pagnanasa nito sa kanyang kalooban. Nang salubungin ni Erisa ang kanyang mapanganib na titig, naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nang walang pag-aalinlangan, itinulak niya ito palayo at sinubukang tumayo, ngunit nabigo ang kanyang mga binti at bumagsak siya pabalik sa kandangan nito. Napaawang ang lobby ni Benjamin habang pinipilit na huwag tumawa sa nakikitang kahihiyan nito. Nang mapansin ang reaksyon nito, itinikom ni Erisa ang kanyang mga lobby at mamulong, bakit ka tumatawa? Hindi ako tumatawa, tinitigan siya ni Benjamin ng mataman. Inabot niya ito para alalayan at inayos ang damit. Dapat sinabi mo sa akin ng mas maaga. Pinatay ko na ang aking computer. Sinaman siya ng tingin ni Erisa. Tumawa ng mahina si Benjamin. Maaari mo akong tulungan na maghatid ng ilang mga dokumento. Itinaas niya ang kanyang baba para sumenyas ang ilang mga dokumento na pinirmahan na niya kanina. Ibinaba ni Erisa ang kanyang bag, inayos ang mga file, at lumabas. Ibigay mo na lang kay Ethan, sabi ni Benjamin. Napirmahan mo na silang lahat, tama. Maibabalik ko lang sila ng naaayon. Kung gagawin mo, hindi malalaman ni Ethan ang pag-unlad at tatanungin niya ako tungkol dito. Sa totoo lang, ayaw ni Benjamin na mapagod siya. Oh, okay. Hindi nag-alinlangan si Erisa sa kanyang sinabi at pumunta sa opisina ni Ethan dala ang mga files. Busy pa rin si Ethan sa trabaho, ngunit nang makita siya nito ay mabilis itong tumayo para kunin ang mga file mula sa kanya. Mrs. Graham, bakit mo sila dinala dito? Pwede mo akong hilingin na puntahan ka. Napangiti si Erisa. Libre ako, kaya sinabihan ako ni Mr. Graham na ihatid ang mga file sa iyo. Dapat ba kitang tulungan na ihatid sila sa kani-kanilang departamento? Nambola si Ethan, ngunit hindi siya nang ahas na utusan siya. Hindi na kailangan yan. Mamaya ko na yan magagawa. Libre ako at nakakagawa ng ilang mga gawain. Tingnan mo ang mga file at sabihin sa akin kung alin ang kagyat, sabi ni Erisa. Si Ethan ay medyo abala at nagpapasalamat sa kanyang alok na tulungan siya. Salamat, Mrs. Graham. Bahala ka. Nainis ako kasi wala masyadong trabaho. Naghintay si Erisa habang si Ethan ay nagbabasa ng mga files. Ang mga hindi nangangailangan ng kanyang karagdagang pagsusuri ay ibinigay sa kanya upang maihatid niya ang mga ito sa naaangkop na mga departamento. Maraming salamat, Mrs. Graham. Ibibili kita ng isang tasa ng kape sa susunod, masayang sabi ni Ethan. Ngumisi si Erisa. Oo naman. Hindi na ako makapaghintay na i-treat mo ako sa isang tasa ng kape. Kinukolekta niya ang mga file at binisita ang iba't ibang departamento upang ibalik ang mga ito sa kanilang mga nararapat na may-ari. Nagulat ang mga department manager nang makita siya. Inalok nila siya ng kape, ngunit magalang siyang tumanggi. Pagkatapos noon, bumalik siya sa opisina ni Benjamin. Ang buong proseso ay tumagal ng humigit kumulang 30 minuto. Anong nagtagal sa'yo? Nakakunot ang noo ni Benjamin habang nakatingin sa kanya. Don't tell me kachat niya si Ethan. Sa mahabang panahon, naalala niya kung paanong si Ethan ay isang malaking tagahanga ni Erisa at nakaramdam ng paninibugho sa kanyang puso. Pinagmamasdan siya ni Erisa na may katuwaan. Nagde-deliver lang ako ng files. Anong problema? Naninigas ang ekspresyon ni Benjamin nang mapansin niya kung gaano siya kababalaghan. Ikaw ang sekretary ko, hindi si Ethan. Bakit mo siya tinulungan na maghatid ng mga file? Kabanata 166. Hindi nakaimik si Erisa sa pagiging maliit niya. Nag-alok lang siya ng tulong dahil libre siya. Ang ginawa ko lang ay nag-deliver ng files. Bakit ka nagalit? Nakagat niya ang lobby at tinitigan siyang mabuti. Halatang alam niya ang kanyang pagkakamali, kaya pinakiramdaman ni Benjamin ang kanyang damdamin. Hindi ko ginustong mapapagod ka. Sumili ang mga lobby ni Erisa sa isang nakakaakit na ngiti. Hindi ako pagod. Ito ay isang magandang pagkakataon upang maglakad-lakad at mag-relax.
May kumislap sa mga mata ni Benjamin nang mapansin niya kung gaano siya kasaya. Madali siyang makontento, ha? Tumalikod si Erisa para buhusan silang dalawa ng tubig. Kumain ka ng tubig. Marami pa ring mga file sa kanyang mesa, kaya nagtanong siya, "Are you busy today?" Medyo. Humigop si Benjamin sa tubig at bumalik sa trabaho. Matapos maubos ang kanyang tubig, pumunta si Erisa sa kanya para masahin ang kanyang mga balikat. Natigilan si Benjamin, pagkatapos ay nag-relax habang may maliit na ngiti sa kanyang lobby. Halatang nasasarapan siya sa masahe niya. Ito ba ay komportable? Yumuko si Erisa at isiniksik ang ulo sa balikat nito para itanong iyon. Dumampi ang hininga niya sa pisngi niya. Nakuha ni Benjamin ang isang pahiwatig ng kanyang mapang-akit na pabango at napalunok habang nanunuyo ang kanyang lalamunan. Hindi niya maiwasang halikan ang pisngi nito at ungol bilang pagsang-ayon. Manam. Tumayo ng tuwid si Erisa at namula hanggang dulo ng tenga. Pagkatapos ay tinitigan niya ang likod ng ulo ni Benjamin. Hindi ba pwedeng magseryoso siya kahit minsan lang? Sinadya niyang dagdagan ang pressure ng masahe niya sa balikat nito. Dahil alam niyang sinasadya niya iyon, ngumiti si Benjamin at hinayaan siya, dahil tama lang sa kanya ang pressure. Ilang sandali pa ay masakit na ang mga kamay ni Erisa. Unti-unti niyang binawasan ang takbo ng kanyang pagmamasahe at nanatiling sulyap sa pinto. Bakit wala pa ang mga bata? Mahigit 30 minuto na ang lumipas mula nang matapos ang mga klase, kaya dapat nandito na sila ngayon. Malapit na yata sila. Maghintay pa tayo ng kaunti, sagot ni Benjamin. Pinagdikit ni Erisa ang kanyang mga lobby. Dahil wala siyang ibang magawa, ipinagpatuloy niya ang pagmamasahe sa mga balikat nito. Sa sandaling iyon, huminto ang sasakyan sa labas ng gusali kasama ang mga bata sa loob. Bitbit ng 6 ang kanilang mga bag at isa-isang bumaba ng sasakyan. Ang lahat ay hindi maiwasang mapatingin sa mga kaibig-ibig at malaanghel na mga bata. Hello, mga bata! Masayang bati nila sa mga bata. Kung tutuusin, bihira lang makita ang mga bata sa opisina. Sumugod na sana ang lahat para yakapin ang mga bata kung hindi nila inaayawan na yakapin sila. Mula sa malayo, napakunot ang noo ni Miranda sa pagkalito sa kaguluhan. Mga bata ba silang model? Ang cute. Hello, sir. Hello, ma'am. Binati ng mga bata ang lahat ng nasa lobby bago kumari pa ng takbo papunta sa elevator. Bilisan mo, Tim. Mabilis, Jessie. Hinimok ni na Gavin, Zachary, Oliver, at Jasper sina Jessie at Tim, na nahuhuli. Magkahawak kamay sina Tim at Jessie habang pinagmamasdan ang kanilang paligid. Kaya dito nagtatrabaho sina Mommy at Daddy. Mukhang masaya. Bilisan mo, hinihintay na tayo ni Mommy. Tumakbo si Zachary sa kanila at hinayla sila. Sumunod din ang iba at hinayla sina Tim at Jessie patungo sa elevator. Halika, sumakay ang mga bata sa elevator papunta sa itaas na palapag. Gavin, madalas ka bang pumunta dito? Excited na tanong ni Jasper. Medyo excited din sina Zachary at Oliver. Gayunpaman, mukhang mas composed sila kaysa kay Jasper. Pinagmamasdan ni na Tim at Jessie ang lugar na may pananabik mula nang dumating sila. Hindi naman. Paminsan-minsan lang ako pumupunta dito. Pumunta ka ba dito kasama si Mr. Graham? Tanong ni Jessie. Oo, namula ang pisngi ni Gavin. Dadalhin ako ni Daddy dito kapag ayaw kong manatili sa bahay na mag-isa. Pilyong kumikinang ang mga mata ni Zachary. Bakit mas pinili mong pumunta dito kaysa manatili sa bahay? Hindi mo ba naisip na manatili sa bahay ay magiging mas masaya? Dito nagtatrabaho ang mga matatanda. Parang boring. Ang pananatili sa bahay ay tila isang mas kawili-wiling pagpipilian. Kabanata 967. Namula si Gavin. Wala akong maalala. Dapat mong tandaan. Tingnan mo, namumula ka. Tinitigan ni Oliver ang kanyang mukha at napahadjejek. Bilisan mo, tumilapon ka. Ngumisi si Jasper. Lalong lumalim ang pamumula ni Gavin. Ayokong manatili sa bahay. Kapag masama ang pakiramdam ko, ang gusto ko lang ay makasama si Daddy. Napatingin si Tim kay Gavin. Nagtatago ako kapag masama ang pakiramdam ko. Hindi ba dapat magtago ka kapag masama ang pakiramdam mo? Nilinggan niya si Zachary, at tumango naman ang huli bilang pagsang-ayon. Nagtatago ako minsan, bulong ni Gavin sa kahihiyan. Nakita ng kanyang mga kapatid na nakakatuwa ang kanyang reaksyon. Nagtago din ako, Gavin. Sumiksik si Jessie sa pinakaharap at hinawakan ang braso niya para hindi siya ma-awkward. Napabuntong hininga si Jasper. Tumigil ka sa pagsisinungaling. Damaykit ka kay Mommy at lagi kang nangungulit.
Inilabas ni Jessie ang kanyang dila at sumagot, gawin mo rin iyan. Kinurot ni Jasper ang pisngi niya. Mas madalas mong gawin iyan kaysa sa akin. Nang bumukas ang mga pinto ng elevator, tumakbo ang mga bata sa opisina ni Benjamin sa pangunguna ni Gavin. Mommy, huwag kang tumakbo ng ganoon kabilas. Natarante si Jessie nang siya ay naiwan. Sumigaw si Tim, Jessie, bilisan mo. Tumakbo siya pabalik sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay, hinayla siya habang nagmamadali silang sumabay sa iba. Nang makita iyon, huminto ang iba para hintayin sila. Mas mabilis, napabuntong hininga si Jessie, hindi na ako makakalakad ng mas mabilis. Narinig ni Erisa ang ingay sa labas at nakitang nakakatawa ito. Tumayo siya at akmang sasalubungin sila nang tumakbo sila papunta sa kanya. Mommy, hello! Lumayo si Erisa sa kanyang mesa, at agad na yamakap sa kanyang mga bisig ang mga bata. Niyakap niya ang mga ito at masuyong hinalikan ng kanilang mga mukha. Bakit dala mo pa rin ang mga bag mo? Nagulat si Erisa nang makita ang mga bag nila na kasama nila. Mommy, kailangan mong magtrabaho ha. May takdang aralin din tayo. Sabi ni Zachary. Namulat ang realisasyon kay Erisa, at dinala niya sila sa couch. Gawin mo ang iyong takdang aralin dito. Pupunta tayo sa bahay ni Lolo para maghapunan mamaya. Dinner sa Lolo. Nagulat si Jasper. Tinapik ni Erisa ang ulo niya. Oo, inimbitahan tayo ni Lolo na sumama sa kanya sa hapunan sa Old Manor ngayong gabi. Wow, nakakamangha. Magkakaroon ng maraming pagkain doon. Bulalas ni Jessie sa tuwa. Halos hindi rin maitagol ni na Tim at Gavin ang kanilang kasiyahan. Mommy, hindi ba tayo bibisita kay Lola? Tanong ni Oliver habang nakatingin kay Erisa. Nang marinig iyon, ang iba ay napalingon din sa kanya. Naningkit ang mga mata ni Erisa. Pwede mo siyang tawagan. Hindi ko alam kung kailan matatapos ang hapunan. Kung matapos ito ng maaga, pwede na natin siyang puntahan. Oo naman. Sabik na tumango si Tim. Tumakbo si Gavin sa desk ni Benjamin para batiin siya. Daddy. Gayon din, pumunta sina Tim, Zachary, Oliver, Jasper, at Jessie para batiin din si Benjamin. Ginoong Graham, itinigil ni Benjamin ang kanyang trabaho at pinagmasdan silang mabuti. Manam, maaari kang maglaro habang nagtatrabaho ako. Pupunta tayo mamaya sa bahay ni Lolo. Okay, nagtakbuhan ang mga bata pabalik kay Erisa at pinaupo ito. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa pagkukwento sa kanya tungkol sa kanilang araw sa paaralan ngayon. Isang mapagmahal na ngiti ang naglaro sa lobby ni Erisa habang pinapakain sila ng tubig. Pagkatapos ay tumira siya sa tabi nila, nag-aalok ng tulong at suporta habang ginagawa nila ang kanilang takdang aralin. Bilisan mo at tapusin mo ang iyong takdang aralin. Kapag tapos na ang daddy mo, pupunta tayo sa bahay ni Lolo. Ang mga bata ay hindi nagsimula sa pamamagitan ng paghiling na maglaro. Sa halip, kinuha nila ang kanilang takdang aralin upang gawin. Nang matapos ang kanilang takdang aralin, nag-video call sila kay Mary at masayang nakikipag-chat sa kanya. Gayunpaman, alam ng mga bata na hindi nila dapat istorbohin si Benjamin sa trabaho. Lumayo sila sa kanya at mahinang kinausap si Mary. Natuwa si Erisa nang makita silang responsableng mga bata. Nang matapos ang kanilang tawag, dinala niya sila sa itaas na palapag. Kabanata 968. Alas 5:30 nang sa wakas ay tapos na si Benjamin sa trabaho. Wala si Erisa at ang mga bata sa kanyang opisina, kaya nag-impake siya ng kanyang mga gamit at lumabas upang hanapin sila. Si Erisa at ang mga bata ay kasalukuyang nasa opisina ni Ethan. Sweethearts, tama na. Huwag na nating pakialaman si Mr. Frank sa trabaho, sabi ni Erisa. Ayos lang, masayang tugon ni Ethan. Malugod niyang tinanggap ang mga bata, dahil bihira silang makita sa trabaho. Isang mahinang tawa si Erisa habang pinapanood siyang nakikipaglaro sa mga bata. Mr. Frank, kailan ka ba aalis sa trabaho? Maghahaponan tayo mamaya sa kinaroroonan ni Lolo, hayag ni Jessie na may matingkad na ngiti. Kinurot ni Ethan ang pisngi niya. Wow, makakain ka ng masarap na pagkain habang nagtatrabaho ako. Humajejek si Jessie. Sigurado akong may masarap si Lolo sa lugar niya. Kung meron, tatawagan ko ang driver para ihatid ka. Nambola si Ethan. Oo naman. Mr. Frank, may ipapadeliver kami ng masarap na pagkain, kaya huwag ka nang kumain ng marami para sa hapunan, paalala ni Zachary sa kanya. Dahil sa tuwa, niyakap sila ni Ethan at hinalikan. Salamat, mga bata. Sa sandaling iyon, si Benjamin, na nakatayo sa pintuan, ay tumawag, Erisa, kailangan na nating umalis.
Tumalikod si Erisa at natigilan nang makita ang malungkot nitong ekspresyon. Tara na, sabi ni Benjamin. Okay, mabilis na tugon ni Erisa. Tinipon niya ang mga bata. Halika na, sweethearts. Oras na para pumunta sa bahay ni Lolo. Kumaway ang mga bata kay Ethan at lumabas na ng opisina nito. Daddy, tapos ka na ba sa trabaho? Tuwang-tuwang tumakbo si Gavin kay Benjamin at iniangat ang ulo para tingnan siya. Ginulo ni Benjamin ang kanyang buhok at sumagot, oo, tapos na ang trabaho ko. Oo, makakaalis na tayo sa wakas. Masayang pumalakpak si Oliver. Tuwang-tuwa rin sina Tim, Zachary, Jasper, at Jesse. Napaawang ang lobby ni Erisa nang makita kung gaano sila kasaya. Sige anak, halika, bumaba na tayo. Mommy, kailangan na nating kunin ang mga bag natin. Sabi ni Zachary. Siya ang unang tumakbo papunta sa opisina ni Benjamin sa kanyang pagmamadali upang kunin ang kanyang bag. Mommy, kukunin ko na rin ang bag ko. Sabi ni Oliver at tumakbo palayo. Mommy, ako din. Huni ni Tim. Sumunod din ang iba. Hindi nagtagal ay nawala sa paningin ang 6 na bata. Iniabot ni Benjamin ang kanyang braso kay Erisa. Namumula sa init ang pisngi ng huli habang dahan-daang pinagsalikop nito ang mga daliri nito. Inakay siya ni Benjamin pabalik sa kanyang opisina at tinanong, anong ginagawa mo doon? Pinagmasdan siyang mabuti ni Erisa at nasabi niya na medyo naiinis siya. Dinala ko ang mga bata sa paligid ng kumpanya. Palihim siyang tumingin sa direksyon niya at nagulat siya nang makitang nakatitig ito pabalik sa kanya gamit ang madilim nitong mga mata. Kumalabog ang kanyang puso sa biglaang iyon, at hindi niya maiwasang magtanong, may problema ba? Napaawang ang lobby ni Benjamin. Wala lang. Sa kabila ng kanyang tugon, nararamdaman pa rin ni Erisa na hindi siya nasisiyahan. Masyado bang maingay ang mga bata? Tanong niya. Lumipat ang tingin ni Benjamin sa kanya, at binigyan siya nito ng bahagyang kurot sa pisngi bago tumugon sa isang matatag ngunit malumanay na boses, hindi. Hindi ito tungkol sa kanila. Nagpout si Erisa, nalilito kung bakit siya nagpakita ng sama ng loob sa kanya. Kung ganoon, bakit mukhang malungkot ka? Tanong niya, umaasang matuklasan ang pinagmulan ng kanyang sama ng loob. Habang siya ay nakasimangot na malungkot, humakbang si Benjamin at marahan siyang inilapit sa kanya. Nagsalita siya sa isang tahimik at nakapapawing pagod na tono. Huwag kang makisama kay Ethan nang madalas sa hinaharap. Natigilan si Erisa at gulat na napatitig sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Seryoso, nagseselos ba siya? Kumunat ang noo ni Benjamin at marahang kinatok ang noo nito. Manatili ka sa aking paningin. Natigilan si Erisa, ngunit ramdam niya ang init na nagmumula sa kanyang dibdib. She gulped and explained, ang ginawa ko lang ay dalhin ang mga bata para batiin si Mr. Frank. Huwag masyadong basahin ito. Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Kabanata 969. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata at tinitigan siya ng masama. Huwag mo siyang madalas kasama. Nakangiti, nagmamadaling pinatahimik ni Erisa. Fine, I understand. Gayunpaman, kailangan ko pa rin siyang makilala sa oras ng trabaho. Tsaka bakit ka nag-aalala na may mahal akong iba kung sobrang gwapo at charming mo? Pursing his lips, he thought, I'm not worried na mahuhulog siya sa iba. Nag-aalala lang ako na hindi mapaglabanan ni Ethan ang pang-akit niya. Nai-insecure ka ba sa iyong sarili, Mr. Graham? Inilapit niya ang mukha sa kanya at pinagmasdan ang maamo nitong mukha. Pagkatingin niya sa mga mata niya, mariin niyang kinurot ang pisngi niya. Hindi ako. Patuloy na nakatitig sa kanya si Erisa na nakangisi na ikinalungkot ni Benjamin. Bilang tugon, itinulak niya ang kanyang ulo at pinilit na tumingin sa ibang direksyon. Itoon mo ang iyong mga mata sa kalsada. Lumalim ang ngiti niya nang makita ang nahihiyang ekspresyon nito. Huwag kang mag-alala, ikaw lang ang mahal ko. Talagang hindi ako mahuhulog sa iba. Kumalabog ang kanyang puso. Bagamat alam niyang nagbibiro lang siya, hindi pa rin niya mapigil ang matuwa. Expressionlessly, he chastised, ganito ba ang pagpapahayag mo ng iyong pag-ibig? Sa ganoong casual na paraan. Isang bahid ng kapilyuhan ang dumaan sa kanyang mga mata habang hinahaplos niya ang pisngi nito. Huwag kang magselos, mahal ko. Nakikita ko lang si Mr. Frank bilang isang mabuting kaibigan, at tinatrato ko siya ng mabuti dahil siya ay isang taong lubos mong pinapahalagahan. Buong pagmamalaki ni Benjamin, ngunit ang kanyang min ay malinaw na naging malambing. Ilang sulyap pa ang ninakaw ni Erisa sa kanya, amused. Noon ay lumapit sa kanila ang mga bata dala ang kanilang mga backpack. Mommy, Daddy,
alis na po kami. Mommy, Mr. Graham, handa na kami. Nakangiting sabi ni Erisa sa mga bata, okay, let's go, then. Masayang lumapit ang mga bata at pinalibutan siya. Sinilip ni Benjamin ang kanyang mga anak at umubo. Hindi mo ba ako matatawag na daddy? Nag-aalala siyang baka isipin ng mga estranghero na siya ang kanilang ama. Bilang tugon, sinulyapan siya ni Erisa at pagkatapos ay sa mga bata. Napangiti na lamang si Tim at ang iba pa habang matigas ang ulo na ayaw nilang palitan ang tinatawag nilang Benjamin. Sa huli, nagsalita si Gavin. Maaari kitang tawaging ganyan hanggang sa masiyahan ka, daddy. Hindi ito pareho. Bahagyang napangiti si Benjamin. Ang maliit na bastos na ito ay lumipat din ng panig. Minsan, tatawagan niya akong Mr. Graham, tulad ng kanyang mga kapatid. Paano masuwi yan? Kung gusto mong tawagan ka namin yan sa lalong madaling panahon, kailangan mong magsumikap, Mr. Graham. Namuo ang kapilyuhan sa mukha ni Zachary. Muli, nanunuya si Benjamin. Tama na yan. Ginaya ni Jasper ang kanyang ama at ngumuso bago hinawakan ang kamay ni na Oliver at Jesse, na sumugod sa unahan. Ganon din ang ginawa ni Gavin kina Zachary at Tim. Bilisan mo, baka hinihintay na tayo ni Lolo. Kumaibat ang mga gilid ng lobby ni Benjamin. Kailan pa niya tayo hinihintay? Ngumiti lang si Erisa bilang tugon at sinundan si Benjamin at ang mga bata sa elevator. Sa halip na bumaba sa entrance, dumiretso sila sa underground parking lot. Ibinaling ng mga bata ang kanilang mga linya ng paningin patungo kay Benjamin sa kalituhan. Sinabi ni Gavin, nasa entrance na ang sasakyan natin, Daddy. Hindi kami sumasakay niyan. Ako ang magdadrive. Malinaw na sagot ni Benjamin. Sa totoo lang, nag-aalala siyang baka magalit si Erisa kapag nadatnan niya si Miranda, na nasa pasukan. Kaya naman, nagpasya siyang huwag umalis sa main exit. Natouch si Erisa na parang alam na niya ang dahilan kung bakit sila dinala nito sa underground parking lot. Nang iyangat niya ang kanyang ulo. Sinabi niya, salamat. Tinaas niya ang kanyang kilay. Para saan? Alam mo kung bakit. Ngumisi siya, tinitigan ng mystical at attractive nitong mga mata. Lihim na napangiti ang mga bata nang mapansin ang paglalandi ng kanilang mga magulang. Panunukso ni Jasper, can the both of you control yourselves, Mommy and Mr. Graham? Nanliligaw ka na naman. Namumula, kinurot ni Erisa ang pisngi ng anak. Kalokohan. Hindi namin ginawa iyon. Tumawa si Jasper, nagtago sa likod ni Gavin, at ginawaran siya ng nakakatawang mukha. Kabanata 970. Lahat ng bata maliban kay Gavin ay hindi pa nakakapunta sa underground na garahe. Kaya naman, ang 5 sa kanila ay nag-scan sa garahe na may magaan na kagamitan na may pagkamausisa at pagkamangha na para bang kakapasok lang nila sa isang marangyang eksibisyon. Wow! Ang daming sasakyan dito! Nagniningning sa excitement ang mga mata ni Zachary. Maging si Tim ay nasilaw sa tanawin. Natural lang sa mga lalaki ang maging interesado sa mga kotse. Maging si Jesse ay kinilig sa kanyang tinitingnan. Nasaan ang kotse mo, Mr. Graham? Kinurot ang kanyang manipis na lobby. Binuhat ni Benjamin ang kanyang anak at hinawakan ang kamay ni Erisa. Pagkatapos, humakbang siya patungo sa kotseng sinasakyan niya. Agad naman silang sinundan ni Gavin at ng iba pa. Kasabay nito, pinunan niya ang kanyang mga kapatid tungkol sa mga kotse ng kanilang ama. Ito, at iyon ay lahat ng sasakyan ni Daddy. Nagulat naman ang 4 pang lalaki. Wow, ang dami niyang sasakyan. Marami pang nakauwi. Lumingon sa kanila si Gavin. Pag nakabalik na tayo, ipapakita ko sa inyo. Excited na tumango ang mga kapatid niya. Pwede ba natin itong hawakan? Maingat na tanong ni Tim. Gusto niyang hawakan ang kalapit na sasakyan, ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin iyon dahil natatakot siyang masira ito. Oo naman, hindi tatutol si Daddy. Ngumisi si Gavin. Umuwang pataas ang gilid ng bibig ni Benjamin nang marinig iyon. Mukhang mataas ang tingin sa akin ni Gavin. Pagbalik, inihayag niya sa kanyang mga anak na lalaki, hipyuan at titigan ang mga sasakyan kahit anong gusto ninyo. Ayos lang. Nang matanggap ang kanyang pahintulot, ang mga lalaki, maliban kay Gavin, ay masayang ginawa ang ipinahintulot sa kanila ng kanilang ama. Nakangiti sina Erisa at Benjamin habang pinapanood ang mga bata na masaya. Gusto ko ring tingnan, Mr. Graham. Nais din ni Jesse na hawakan ang mga mag-agarang sasakyan dahil hindi pa niya nakikita ang karamihan sa mga ito. Dahan-dahan siyang ibinaba ni Benjamin. Huwag magmadali. Tumakbo siya patungo sa kanyang mga kapatid nang bumagsak ang kanyang mga paa sa lupa.
Ito ay maliwanag na silang lahat ay talagang nagustuhan ng mga kotse. Ipinulupot ni Benjamin ang kanyang braso kay Erisa habang ang dalawa sa kanila ay nakasandal sa gilid, na pinagmamasdan ng mga bata, na masayang nagmamasid sa mga sasakyan. Napatingin si Erisa sa kanya. Ilang sasakyan mo? Nabigla rin siya nang marinig ang sinabi ni Gavin dahil akala niya ay kakaunti lang ang sasakyan sa garahe ng kumpanya. Hindi ka pa nakapunta sa garahe sa bahay ko. Inilipat niya ang tingin sa kanya. Hindi, bihira siyang gumamit ng kotse, at sa tuwing gagawin niya, may ibang maghahatid sa kanya sa destinasyon. Kaya naman, nasulyapan lang niya ang kanyang garahe at hindi na niya talaga ito ginalugad. Dadalhin ko kayong lahat na bisitahin ang aking garahe kapag umuwi na tayo sa gabi. Si Benjamin ay hindi nagpapakita. Ang gusto lang niya ay malaman niya kung anong uri ng mga sasakyan ang mayroon sila sa kanilang tahanan. Malaya kang magmaneho ng kahit anong sasakyan na mapansin mo. Talaga, nagningning ang mga mata ni Erisa. Walang dadang tinipon niya ang mga sasakyang iyon dahil libangan niya iyon. Kung hindi ko sinasadyang mapahamak sila, magagalit siya. Hinayla siya sa kanyang yakap, tumungo si Benjamin. Oo naman, ikaw ang asawa ko. Ang mga sasakyang ito ay hindi lamang sa akin kundi pati na rin sa iyo. Malaya kang magmaneho nito kahit anong gusto mo. Ingatan mo lang ang iyong kaligtasan. Dahil sa tuwa, tumungo siya ng mariin. Salamat, Mr. Graham. Ma'am. Hindi siya natuwa nang marinig ang pagtawag nito sa kanya. Namumula, napabulala si Erisa. Salamat, darling. Mabuti. Nang makita niya ang mahiyaing mukha nito, biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Pagkatapos ay humarap ito sa kanya at hinalikan siya sa lobby. Bilang tugon, tinapik niya ang dibdib nito, senyales na huminto na ito, ngunit hinigpitan lamang nito ang pagkakahawak sa kanya at pinalalim ang halik. Bigla namang lumapit sa kanila ang mga bata. May ginagawa si Mommy na nakakahiya kay Mr. Graham. Pinalibutan nila ang kanilang mga magulang at pinanood ang kanilang mga magulang na naghahalikan. Isang bahagyang pamumula ang makikita sa kanilang lahat. Sinubukan pa ni Jessie na takpan ang kanyang mga mata gamit ang kanyang mga kamay, ngunit masyadong malaki ang pagitan ng kanyang mga daliri, kaya ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Hiyang-hiya din na pinagmamasdan ng kanyang 5 kapatid ang kanilang mga magulang. Maya-maya, itinulak ni Erisa si Benjamin, namumula ang mukha na parang kamatis. Pumasok na tayo sa kotse. Nang lumingon siya para gawin iyon, nakangiting pinaalalahanan siya nito, umupo ka na sa pasahero. Nagtawanan ang mga bata.